Okay, tita. And dito naman sa... Tita mo pala yun? Actually, So magpinsan ka? pinsan mo ako. Pagod na ba ang lahat? Hindi, joke lang. Wow, guys, thank you so much. Wow, ang dami natin. Very speechless ako ngayon. But, syempre, first of all, maraming salamat po sa lahat ng nakitakbo para sa pelikulang Pilipino. Di ba, Sean? Di ba, Sean the Sheep? So guys, maraming salamat po, and of course, to everyone who participated, to all the sponsors, most especially video, sa mga taga-video. Meron tayong 438 runners from video right now. Mabuhay kayo guys. Of course, special thanks to Miss Cora Malilin. If Miss Cora's here, Miss Cora, I love you so much. Maraming salamat po. And sa lahat po ng mga celebrity friends po natin na nandito ngayon, thank you so much for being here, for participating. Ito si Martin Palumpalo kanina, parang second podiumer ka ba sa 16K? Second place ka pa, matang pahambol. Lahat ng mga buddies natin na mothers ngayong araw. So binabati ko po kayo ng isang maligayang Happy Mother's Day. Maligaya na, happy passion pa kayo. Joke lang. But anyway, Happy Mother's Day po to everyone. Maraming salamat po sa paggabay sa inyong mga anak. At sa mga anak naman, ang mensahe ko lang iparamdam nyo sa inyong mga nanay na mahal nyo sila araw-araw dahil hindi nyo alam kung ano pwede mangyari sa susunod na araw. So, make sure to let them know that they're loved because ang sakripisyo ng isang ina para sa kanyang mga anak ay hindi matutumbasan ng kahit anong material na bagay sa mundo. So, muli po sa mga nanay natin, Happy Mother's Day po and ingat po kayo palagi. God bless you guys. Hello Kathleen fans! Yun na, narinig ninyo mga kasombrers ang kakulitan at very touching na messages mga kasombrers ni Pops Alden. Unang-una nga dito, yung kay Sir Martin Javier na naka second place mga kasombrers dun sa 16K run mga kasombrers sa kanilang lights camera run nga po. Sabi niya dito, wag ka pahambol, nakita kita. Tapos nga nung sa Mother's Day mga kasombreros ay sobrang nakaka-touch, no? Alam natin na wala ng nanay si Sir Alden, so he really appreciates yung mga kananayan sa lalong-lalo po sa mga fans mga kasombreros, yung mga loyal sa kanya na mga fandoms mga kasombreros na hindi nagsasawa na sumusuporta. So yun, no? Sasabi niya dito parati na or kanina na mahalin natin ating magulang kasi not all the time ay nakakasama natin sila, which is based sa kanyang true experience at a real experience mga kasombreros. So sobrang ano, no, and then ito nga, no, si Ma'am Catherine ay meron siyang 01 story, no, napakaganda mga kasombreros ni Ma'am Catherine dito. Meron siyang parang pendant man na parang bell, something like that. Sobrang ganda, para siyang Korean artist, no, Korean actress mga kasombreros, kasi yung kanyang mata ay parang nagpasingkit na hindi ko alam tawag dito, pero sobrang ganda niya mga kasombreros. Tapos yung parang lighting ng camera or yung quality ng camera, yung effect ng camera ay sobrang kakaiba mga kasombreros. So, sobrang dami action nating items kasi nga Pilipinas Got Talent pa kagabi, tapos mamaya mga kasombreros, no. And then ito, todo suporta rin, no, yung kanyang best friend of course si Julia Montes. Hindi ko nakita dito si Coco Martin, baka sa susunod na mga videos natin ay makita natin siya mahagip ng camera mga kasombreros. So si Ma'am Julia Montes lang na sobrang tangkad, siguro mga 5'6", 5'7" ang height nito ni Ma'am Julia Montes mga kasombreros, na sobrang tangkad, no, habang siya po ay tumatakbo mga kasombreros, so kinukuhaan siya ng video. And then sobrang supportive din, no, ng Hungry Tita na franchise of course sa Sir Alden. Tapos nabanggit niya rin dun kanina yung sa BDO, no, meron silang 438 runners, no, grabe ang dami from BDO mga kasombreros. So siguro libo-libo yung ano, no, kasi sa BDO pa lang 438 runners, so baka libo-libo yung attend mga kasombreros dun sa kanilang fun run mga kasombreros. Tapos ang Hungry Pita nga dito ay pumipila ang mga tao, siguro ano to, may discount or libre mga kasombreros. And then ito, yung pagtakbo nila kanina, of course nakuhaan din po mga rare footages mga kasombreros, nakasama sina Ma'am Barbie Fortesa din po and James Blake, no.
minsan napagkakamalan ko ko sa picture lang, sa malayo, si James Blake, na parang si Sir Alden kasi may dimple din siya, at saka matangkad, no, at saka maputi din po mga kasombreros. So, yun po. And then kay Ma'am Catherine naman, dalawang contestants na i-feature natin dito, si Rap Rap at saka si Rafael. Si Rap Rap dito ay parang nag-memorize ng mga pangalan ng mga dinosaurs, mga kasombreros. Sobrang kulit niya. Tapos yung story din ng nanay niya, no, walang kinalakhang nanay at saka tatay. Kung kaya sobrang touching nung moment na nakatungtong sila sa PGT stage, mga kasombreros. And ang kulit dito, si Sir Donnie ay binuhat-buhat si Rap Rap, mga kasombreros. So Rap Rap is just 5 years old. Tapos nakamemorize ng mga pangalan ng dinosaurs, mga kasombreros. So nakapasok ito, no, 3 yeses ang kanyang nakuha. Parang si Ma'am Eugene lang yata ang hindi nag-yes dito, mga kasombreros. Although, no, kung tingnan natin kung anong gagawin sa next level, mga kasombreros, no, kasi mga malaki ang kanyang kalaban. Hindi natin alam kung makakatungtong siya sa semifinals, mga kasombreros. And then ito, ang kanilang another contestant ay si Rafael, na isang light artist, no, nagdo-drawing siya gamit ang mga ilaw, mga kasombreros. So ang pinaka-touching na moment dito, yung nalaman niya na hindi pala siya tunay na anak ng kanyang mama, na high school na siya, mga kasombreros, sa kanya nalaman na yun pala, no, hindi siya tunay na anak ng kanyang nanay. So ang nangyari pa dito ay parang sa kaiba niya parang narinig na gano'n na hindi siya tunay na anak, mga kasombreros. Tapos kinonfirm niya sa kanya nanay, kasi natatakot daw yung nanay niya na si Mami Norma na baka iwan siya o baka magbulakbol, kasi nga nalamang anpon lang, ganun. So pero hindi, mga kasombreros, sa awa ng Panginoon. And then ang kakulitan dito kasi sabi ni Ma'am Catherine ay nagpapasalamat tayo kay Tita Norma. Sabi ni Ma'am Eugene, tita mo siya. So oo, magpinsan ka. Sabi nga ni Ma'am Catherine, sobrang kulit talaga ng inyong attorney, mga kasombreros at saka mga Catherinatics. So yun po, no. Tapos napaiyak ang halos lahat ng audience dito kasi nga sobrang touching ng kanilang story, mga kasombreros. And lalong-lalo na ngayon, Mother's Day, mga kasombreros, talagang nataon pa, no. So yun, sobrang nakakatuwa na nakakandig. Although hindi nakapasok si Rafael, si Ma'am Eugene at saka si Sir FMG po ang nag-no sa kanya. But it's okay, no, kasi ang importante ay nabigyan siya ng chance na ipakita yung kanyang talent sa PGT stage, mga kasombreros. And then ito last item ko ito, mga kasombreros, si Miss Nate po ang nag-upload nito. So dahil Relo is Life, no, kay Pops Alden ay in-upload ito niya yung kanyang mismong pagbihis doon sa Seoul, Korea, mga kasombreros, ng outfit ni Pops Alden. So sobrang pogi ng inyong box office king dito. Tapos nakakulay blue, of course, mga kasombreros, sa kanyang favorite outfit or favorite color, mga kasombreros. So parang ito yung complete na version ng kanyang pagbihis, kasi nung nakaraan yung upload natin ay naka-blue na lang siya, no, yung parang nakabihis na siya. So pero ito yung from pagsuot niya ng relo hanggang sa kanyang blue na tuxedo or Americana, mga kasombreros. Alright, so naman po sa ating Catherine items, sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God, mga kasombreros, dahil nga ay election na bukas, ang aking pong title ay Tamang Opisyal. So Daniel 4 verses 1 to 4, Nebuchadnezzar the king to all people. So letter ito ni King Nebuchadnezzar, mga kasombreros, sa kanyang mga nasasakupang tao. So siya po ay parang presidente at that time. So to all peoples, nations, and languages that dwell in all the earth, peace be multiplied to you. Verse 2, I thought it good to declare the signs and wonders that the Most High God has worked for me. Verse 3, how great are his signs and how mighty his wonders. His kingdom is an everlasting kingdom, and his dominion is from generation to generation.
Sa Tagalog po, at saka sa verse 4 pa lang, I, Nebuchadnezzar, was at rest in my house and flourishing in my palace. Sa Tagalog po, gumawa si Haring Nebuchadnezzar ng isang pahayag para sa lahat ng lahi, bansa at wika sa buong daigdig. Ganito ang sinasaad: kapayapaan nawa ang sumainyo, buong kagalakang ipapahayag ko sa inyo ang mga kababalaghan at himala na ipinakita sa akin ng kataas-taasang Diyos. Ang kanyang kababalaghan ay kamangha-mangha at kagilagilalas ang mga himala. Walang hanggan ang kanyang kaharian. Kapangyarihan niya'y magpakailanman. Akong si Nebuchadnezzar ay panatag at masaganang namumuhay sa aking palasyo. So, itutuon natin mga kasubres ang ating mga mata at paningin sa ating mga current leaders, no, na tumatakbo ngayon mga kasubres. And yun nga, no, ang prayer talaga natin ay yung mga leaders ba, no, pinuno at saka mga government officials sana na may takot sa Diyos unang-una. Kasi ang mga leaders na may takot sa Diyos at may pag-ibig sa Diyos at the same time ay takot po yang silang mandarambong, no? Matatakot yan silang kumapamang api at saka kumapa maging selfish na lang mga kasembreros ang kanila maging ambition. So yun ang kumapasa na nga ay magkaroon ng isang Nebuchadnezzar, no, na spirito mga kasembreros ang ating mga government officials na tatakbo at maihahalal mga kasembreros para magkaroon tayo ng hindi man perfectong bansa, because there's no perfect country and even family mga kasembreros. Ay nandun yung nandun yung peace, nandun yung paggalang sa mga kumapa namumuno mga kasembreros. So kagaya ni King Nebuchadnezzar, na-experience niya kasi, no, ito yung sabi na kapag meron kang personal experience na i-share mo sa ibang tao, powerful din po yun. So King Nebuchadnezzar, kumbaga para siyang presidente at that time na kumbaga, kasi ito yung after ng ng pagtapon niya, kasi gumawa siya ng gintong statua niya mga kasembreros. So ang command at that time or ang batas ay dapat lahat ng mga tao sa buong nasasakupan niya ay luluhod at sasamba at saka yuyukbo mga kasembreros, magbabow down doon sa kanyang statwa na ginto na ginawa mga kasembreros. Pero itong si Daniel, no, si Shadrach, Meshach at Abednego ay mga sila, no, mga faithful na tagapaglingkod ng Panginoon. So nung time na hindi, kasi si Daniel ay nasa official nasa position sa at that time mga kasembreros, no, na-assign din po ni King Nebuchadnezzar kasi nga he interpreted his dreams. So sina Shadrach, Meshach at Abednego, sila yung makasama ni Daniel na hindi sila officials. So nung time na parang nagkaroon ng assembly, no, great assembly, pinayukbo, no, lahat-lahat, and then yung tatlong ito ang hindi lamang yumukbo at saka lumuhod sa statwa na ginawa ni King Nebuchadnezzar. So to cut a long story short, tinapon sila sa naglalagablab na apoy mga kasembreros, pero ang milagro at saka ang anghel ng Panginoon mga kasembreros ay pinotektahan sila. So hindi sila na nasunog mga kasembreros. Whereas nung pinasok na at saka yung naghatid na mga opisyal mga kasembreros doon sa ay namatay, no, dahil sa sobrang init ng pugon. 7 times ang init niya mga kasembreros. So ito na yon yung resulta na namangha si King Nebuchadnezzar dahil dun sa nakita niyang hindi man lang nasunog kahit na isang hibla ng buhok ni na Shadrach, Meshach at Abednego mga kasembreros, na kahit na tinapon sila sa naglalagablab na apoy. So yun, namangha siya. That is why he signed a law, batas mga kasembreros, para ang lahat po ng tao ay maniwala sa Diyos ni na Shadrach, Meshach at Abednego at kahit ni King Daniel, ni Daniel mga kasembreros. So yun po, no, nawa ay maghari talaga ang kalooban ng Panginoon mga kasembreros sa mga leader, sa mga pinuno natin na mananalo ngayong eleksyon mga kasembreros, kasi dito nakasalalay na naman lalong-lalo na po yung mga mababatas, no, yung mga centers natin, yung mga local officials. Dito nakasalalay yung panibagong set ng kumbaga ng anong tatakbuhin ng ating bansa mga kasembreros. So yun po, no. So ito talaga ay reflection ng current natin na situation dito sa bansa. So dito kasi ay clear, no, malinaw na malinaw yung although surprising yung declaration ni King Nebuchadnezzar sa kanyang bansa na dati hindi siya naniniwala sa Diyos, no. Yung pininiwalaan niya ay ang kanyang sarili na iniangat niya kasi gumawa siya ng golden statue mga kasembreros. That means na he was really adoring and glorifying himself
na ganito ko kataas, ganito ko glorified, ganito ko kadakila. That is why you should worship me. You should bow down to the statue that I made. But no, gumawa ito ng difference itong tatlong ito mga kasombrero. And napatunayan ng Diyos no na kayang-kaya niya iligtas ang kanyang mga tao sa kapahamakan kapag sila po ay naglilingkod ng tapat sa kanya, no, sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. So and ang isa pa dito na actually na learning din po ay si King Nebuchadnezzar kasi ay di ba nasa palasyo siya. So don't get too comfortable. No? Pride goes before the fall. Live humbly and complete reliance upon God daily, not just when things are going poorly. So ang trust natin, yung relationship natin sa Panginoon, ano yan parang mag-asawa. So through thick and thin, no, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at ligaya mga kasembreros ay ganun po. So hindi lamang siya dahil sa nahihirapan tayo or meron tayong problema saka lang tayo lalapit sa Panginoon. So kahit na tayo po ay masaya, kapag tayo po ay nakareceive ng success, ay dapat din po at nararapat lamang na ibigay ang papuri at pagsamba sa ating Diyos because siya lahat, no, inapprove niya lahat, no, ang ating down moments, inapprove niya yung ating ups mga kasembreros, yung ating successes ay inapprove din ng Panginoon. So kapag tayo ay may blessing, praise God. Kapag tayo ay walang blessing, praise God mga kasembreros kasi He knows exactly what He's doing than to ourselves mga kasembreros. Alright, so lang po in the meantime ha, nawa po ay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ. And everyone said amen and amen. See you sa next segment po mga kasembreros and paalam po.